Pag-uusapan okay naman, tuloy-tuloy naman. Pag-uusapan natin ngayon, ito po 'no, Karim Khan, ang prosecutor po ng ICC na siya pong, nagpo-prosecute dito po kay Tatay Digong sa kanyang kaso 'no, sa dahig, ay pansamantala pong bumaba ng puwesto dahil sa kinakaharap din itong kaso 'no. Pag-uusapan po natin 'yan. Pag-uusapan din po natin ito pong patuloy na, paglilinis, paghuhugas kamay ni Toby Chanko na sinagot naman po ng mga congressman, 'no? Dahil po sa kanilang pagkatalo. Ito po talaga palpak yung kanilang political strategy. Kung hindi pa rin po kayo naniniwala na palpak talaga 'tong admin na 'to, gano'n po 'no. Siyempre ang dami po, meron po ako nabasa na nahihiwagaan po ako. Bakit daw po ba ako tuwang-tuwa? Tuwang-tuwa raw po ako sa resulta ng eleksyon, samantalang nanalo sila Tito Soto, Lacson, iba pa, ano. Bakit po ako, natutuwa? Hindi ko po alam kung bakit po hindi ako dapat matuwa, nanalo po tayo. Yan po mga pag-uusapan natin pa, eh. Sarap. Pag-usapan po natin mga kapatid. Unahin na natin 'to si Karim Khan. Totoo ba yung sa title mo, boss? Ano ba yung title ko? Si Karim Khan? Opo, yung ICC prosecutor po pansamantalang bumaba sa pwesto dahil po sa kanyang kasong kinakaharap, no? Kung titignan po natin, yung buong ICC po, malaki po ang problema sa United States of America, no? Dahil sa patuloy nilang pakikialam, gusto po nilang imbestigahan yung mga Amerikano at ang mga kaalyado, no? Nagalit na po ng tuluyan. Kasi meron po silang warrant of arrest kay Netanyahu, Prime Minister po ng Israel. Yung Israel po, number 1 po yan na kaalyado ng Amerika dyan sa Middle East. No? Nagalit na po ng tuluyan kasi po pati Amerika gustong imbestigahan itong hindi naman po mga miyembro to. Etong Israel, USA, sama na natin ang Pilipinas, hindi naman po mga miyembro to ng nagpakalat na naman ako ng fake news. Alam mo, wala akong panahon sa'yo kung sa tingin mo fake news yan. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ko pala siya natanggal. Wala po akong panahon na makapag-usap sa inyong mga nagpe-fake news. Ito po, para po sa mga kaliwanagan po ng nagsasabing fake news. Ito po ay balita sa buong mundo ngayon. Ayan, nag-step down pansamantala si Khan, ano na ang pangalan nito? Lagi ko nalilito kasi kay Karim Khan, tsaka kay Amir Khan. Nag-step down po siya. Yan nga po, no? Malaki po problema niya ang ICC na yan kasi mahilig po sila makialam dito po sa mga hindi naman miyembro. Sama na natin yung Pilipinas. Meron pong warrant of arrest si Vladimir Putin, meron pong warrant of arrest ngayon si Prime Minister Netanyahu at iba pa, may isa pa sa ICC, sa kasong crime against humanity. No? War crimes, crimes against humanity. Mahilig kayong makialam, hindi niyo naman kasapi, hindi niyo naman member, wala naman kayong jurisdiction. Okay, ang pagkakaiba lang po ng Pilipinas at saka ng Israel at ng Russia, hindi po pinapansin ng Israel at ng Russia yung mga warrant of arrest na to. Bakit? Kasi hindi naman sila miyembro ng ICC. Alam nila lahat na ito ay pautot lang ng ICC. Wala po kasing pondo ang ICC. No? Kinakailangan po nila
na maipakita yung mga galit po, mga bansa pong galit sa Israel at bansang galit sa Russia, kinakailangan po nila ipakita na nag-issue sila ng warrant of arrest para po manatili silang pagpopondo. Popondohan po. Yan po yan eh. Umaasa lang po itong ICC sa pondo po ng mayayamang bansa. Okay. So kung mayayamang bansa po galit sa Israel at galit sa Russia, ganun din, galit din po sa Pilipinas. Pag nag-i-issue po sila ng mga warrant of arrest, ano po talaga to? Talagang, sige, okay pala kayo. Eto pondo nyo. Yan po yan eh. Fundraising po nila yan eh. Si Tatay Digong bahagi po ng fundraising nitong ICC na to. Kasi hindi tayo kasapi eh. Alam niyo ibig ko sabihin? Pagpo-promote lang yan. Okay. Ngayon, kakaiba po dahil alam po yan ng Russia at Israel na sila ay ginagamit lang ng ICC para magkapondo. Pero ang Pilipinas, kakaiba po sa pamumuno po ni BBM, isinuko po natin yung dati nating presidente. At ngayon po ay naroon po sa ICC, kasalukuyan pong naging tourist attraction. Tourist attraction. Ngayon sa Dahig, Netherlands, itong si Pangulong Duterte. Okay. Iba pa po to. So, bilang ganti ng US, pina-freeze, no? Freeze po ng US yung lahat ng asset, hindi lang po ni Karim Khan. Kung hindi, Karim Khan pala. Kung hindi, lahat po ng asset ng lahat ng mga opisyales ng ICC. Apektado po sila. Iba pa po tong kaso ni Karim Khan na sexual, no? Sexual misconduct. Yan. Nakakahiya naman. Bakit kayo nakikialam sa Pilipinas? Thank you very much, Chang Kabuto, sa 25 pesos na pangkape. Bakit kayo nakikialam sa Pilipinas? Kasi gusto nila na anong tawag doon? Sila yung tagapagtanggol ng mga naaapi, no? 'Di ba? Ganun yung gusto nila, pandaigdig ang tagapagtanggol ng mga inaapi. Yan yung gusto nilang palabasin sa ICC. Pero yung mismong prosecutor nyo ay may kaso ng sexual misconduct. At ito po ay sinumpaan sa United Nations. Iniimbestigahan po to si Karim Khan ng United Nations. United Nations po, mas kinikilala, United Nations, totoong samahan. Ito pong ICC. Ito pong ICC, sino lang ang kumikilala dyan? Yung United Nations po, kinikilala po yan ng mga majority ng mga bansa sa buong daigdig. Okay.